Ay, ano ang saysay ng buhay? Naibulalas ni Bugan sa kanyang asawang si Wigan. Hindi man lang tayo magkaroon ng anak. Mukhang hindi pinapakinggan ng mga Diyos ang ating mga panalangin. Sumang-ayon naman si Wigan. Oo, tama ka. Pero halika muna. Magmamatay at saka na natin isipin ko anong dapat natin gawin. Matagal na nag-isip ang mag-asawa hanggang sa nakapagdesisyon si Bugan na magtungo sa tahanan ng mga Diyos sa silangan. Dito ka lang, Wigan. Pupuntahan ko ang mga Diyos na sina Ngiling, Bumabakir, Bolang at ang mga Diyos ng mga hayop. Sinimulan ni Bugan ang kanyang paglalakbay. Pumunta siya sa Ibyong, dumaan sa Puitan, nagtungo siya sa silangan papuntang Naba, Baninan. Tumawid siya sa ilog ng Kinakin at narating niya ang lawa sa Ayangan. Nakakita siya ng igad sa lawa. Tinanong siya nito, "Saan ka pupunta, Bugan?" Sumagot si Bugan, "Pupunta ako ng silangan para maghanap ng lalamon sa akin, sapagkat hindi kami magkaroon ng anak ni Wigan." Tumawa ang igat. Huwag kang malungkot, Bugan. Sige, magtungo ka sa silangan at makipagkita ka sa mga Diyos. Ang iwinika ng igat. Ipinagpatuloy nga ni Bugan ang kanyang paglalakbay patungo sa lugar ng mga Diyos. Narating niya ang lawa sa lagud. Nakita niya roon ang isang buwaya. "Tao, bakit ka naririto?" Ang pag-uusisa ng buwaya. Ako si Bugan ng Kiyangan at naghahanap ako ng lalamon sa akin. Wala kaming anak ng aking asawa, ang sagot ni Bugan. Humikab ang buwaya at nagsabing, hindi kita maaaring kainin sapagkat napakaganda mo. Ipinagpatuloy na lamang muli ni Bugan ang kanyang paglalakbay at nakarating sa tahanan ng kinatatakutang pating. Nilabanan niya ang pangangatog ng kanyang tuhod. Hinanap niya ang pating at nagwika, "Pakiusap, kainin mo na ako. Kaming mag-asawa ay walang anak. Ayaw ko nang mabuhay pa kung hindi ako magkakaroon ng anak." Sumagot ang pating, "Isang malaking kahihiyan kapag kinain kita. Napakaganda mo. Halika muna sa aking tahanan at kumain bago mo ipagpatuloy ang iyong maglalakbay." Pagkatapos saluhan ang pating sa pagkainan, muling naglakad patungong silangan si Bugan. Sa wakas, narating niya na ang tahanan ng mga Diyos na sina Ngiling, Bumabakir at iba pang mga Diyos. Labis siyang napagod kaya humiga siya sa lusong na nasa labas ng bahay. Doon, hinintay ang mga Diyos. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa loob lamang ng bahay si Bumabakir. "May naaamoy akong tao," ang wika ni Bumabakir. Lumabas siya ng bahay upang hanapin ang pinanggagalingan ng amoy. Nakita niya ang isang magandang babae na nakaupo sa kanyang lusong. "Anong ginagawa mo dito, Bugan?" tanong niya habang kinikilala kung si Bugan nga ba iyon. "Naku, nagpunta ako rito upang mamatay. Sapagkat hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak ni Wigan pagkalipas ng ilang taon." Wika ni Bugan. "Kahibangan! Halika't hanapin natin si Ngiling at kung nasaan pa ang iba." Wika ni Bumabakir. Nalugod ang mga Diyos na makita si Bugan. Nagbigay sila ng regalong baboy, manok at kalabaw. "Sasama kami sa iyo pagbalik ng Kiyangin. Doon ka namin tuturuan ng ritual na buad upang mabiyayaan ka ng mga anak, masaganang ani at pamumuhay."
Inihatid ng mga Diyos si Bugan kay Wigan. Tinuruan nila ang mag-asawa ng panalangin dapat nilang sambitin sa pagsasagawa ng ritual na buwan. Isinagawa ni Wigan at Bugan ang ritual at pinasalamatan ang kanilang mga Diyos. Pagkalipas ng ilang buwan, walang mapagsidla ng kaligayahan ang mag-asawa dahil sa buhay na tumitibok sa sinapupunan ni Bugan. Wakas, nawa ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Wigan at Bugan. Tandaan, hindi sagot ang pananakit sa sarili o pagpapakamatay upang masolusyonan ang mga problemang kinakaharap. Maaari tayong lumapit sa ating mga kaibigan, mga magulang, mga guro o mga profesional na maaaring makatulong sa ating problemang kinakaharap. Iyon lamang. Para sa mas maraming kwentong pambata at kwentong pinag-aaralan sa paaralan, mag-like at subscribe lang sa aking YouTube channel. Paalam!